Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang iyong dakilang pangalan. Thank you for the blessing of your word. Thank you. The entrance of thine word. Give it light. Hallelujah to your holy name. Hallelujah. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon, sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa mga kapatiran sa Doha, QICM, mga dati kong kaalsad group, dyan din sa Doha, at sa lahat po ng naipo-forward ang pag-aaral na ito. Magandang umaga po at welcome po sa ating pag-aaral for this week. Tayo po ay lumapit sa Panginoon at tayo po'y manalangin. Ikinasisya, ikinagagalak namin, Panginoon, ang araw na ito na iyong ipinagkaloob. Maraming salamat sa mga biyaya at pagpapalang ibinubuhos mo sa lahat ng naghihintay sa iyo. Maraming salamat sa pagpapalaganap ng inyong ang mabuting balita ng kaligtasan, ang pagtuturo at pagtutuwid sa aming buhay. Maraming salamat sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang nangunguna po sa amin. May taas lamang at mapurihan ang pangalan mo sa pangalan ng Panginoon Kristo. Ito po ang aming samudalangin. Amen. Amen. Good morning. Ayan. Good morning, Sister Tess UC, Sister Norma Lehman. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Salamat sa Panginoon sa bawat isa na naririto. Purihin ang Panginoon sa sa kabutihan niya sa ating lahat. Ayan. Good morning. Ayan, Sister Evelyn Oblea. Ngayon, pasimula tayo uli for this week, ang kagalakan ng pamumuhay. Siyempre po, gusto natin na araw-araw ng ating buhay ay hindi nakasasawa, di ba? Hindi nakakabagot. Ika nga, parang sinasabi mo na ang pamumuhay ay, parang sinasabi mo na ang hirap-hirap naman ng buhay, parang ganun. Ayan, good morning, Sister Jeneline Carlos UC. Pero alam niyo po, ang Diyos na ating sinasamba, pinupupurihan at pinararangalan, binibigyan niya tayo ng kagalakan para mamuhay at may purpose po yun. Ang kagalakan sa pamumuhay ng may kabanalan. Importante po yun. Hindi lang tayo may kagalakan sa ating pamumuhay, kundi nagagalak tayo na mamuhay ng may kabanalan. The joy of living in holiness. Yun po. Good morning, Sister Mariette Carlos. Ayan. So, yung pong umaga, sisimulan natin ang ating pag-aaral dito sa John chapter 15, verse 11. Ayan. Ang kagalakan ng pamumuhay sa kabanalan. Yon. John chapter 15 verse 11. Dito po ang ating mababasa. Sabi po ng salita ng Diyos, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Tingnan niyo po. Kasi paano nagkakaroon ng kagalakan nga ang tao, di ba? Nandoon sa John chapter 15 verse 7. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. So, ang pinakamahalaga doon ay yung pananatili natin sa ating Diyos, sa ating Panginoong Kristo at sa kanyang salita. Tapos, ang sabi niya, meron din siyang, basahin na po natin hanggang from verse 8. Binasa ko na po yung John 15:7. Napararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. So, ang topic po natin, nagsimula tayo ng topic 1 sa series na ito, ay patungkol sa ang sinasabi ng Panginoon ng pamumunga, fruitful, pamumunga ng ating buhay at pamumunga ng pagpapatotoo natin sa iba. Ngayon,
Sabi, na pararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. I'm reading in John chapter 15. Verse 9, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Ayun. Manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Alam nating lahat, ang pamumunga natin ay nababase una sa pag-ibig. Iniibig tayo ng Diyos, at dahil iniibig niya tayo, tayo umiibig sa ating kapwa. Ang susunod na bunga na nakabahagi doon ay kagalakan. Di po ba? Kaya dito, verse 10, John chapter 15, verse 10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko. Tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Kaya yun, ito yung pinaka-main natin. Binigyan ko lang kayo ng background before that. Yung verse 11, John 15:11, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Hindi lang po kagalakan, may kagalakan ka, kundi lubos na kagalakan. Ibig sabihin, hindi ito nawawala. Hindi ito nawawaglit kahit anong sitwasyon. Meron o wala, kahit na anong bagay, the joy does not disappear. Hindi po nawawala. Kaya nga, para tayo ay manatili sa Panginoon, isang marka yan. Yung pag-ibig ng Diyos na sa atin at iniibig natin ating kapwa, at pagkatapos yung kagalakang mayroon tayo. Kaya nga, lagi tayo nakangiti. Hindi naman ibig sabihin wala tayong problema, wala tayong challenge. Meron. Pero hindi nawawala sa atin na ang kagalakan ng Diyos ang inilalagay niya sa ating puso. Ayan. Good morning din. Ayan, si Brother Nan Carion, Sister Maricel Gamulo Tolentino, Sister Rose Dizon, Sister Irene Javier Bautista. Ayan. So, na-acknowledge ko na po kayo kagad kasi ang bilis lang pong maalis, mawala. Ayan, Sister Edwina Katap Manikag. Okay. So, going back to the topic, ang kagalakan ng umuhay ng may kabanalan. Kagalakan ng pamumuhay ng may kabanalan. The joy of the Lord will be our strength. Kasi yung pinili natin ng Panginoon at pinili nating mamuhay ng sang-ayon sa kanyang banal na kalooban ay napakalaking bagay at desisyon na ginawa natin. Kaya nga, kapag tinuloy-tuloy natin ito at hindi tayo na tumigil, hindi tayo nanghina o anong mga bagay sa mga circumstansya sa nakapaikot sa atin, makikita natin at mararanasan na may kagalakan tayo. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay nito sa atin. Ganon din, John 16:24. John 16:24. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Hallelujah! Diba sabi ng Panginoon, pag nagbibigay siya, lubos na kagalakan. Fullness of joy. Full. Hindi pa konti-konti. Hindi pa paminsan-minsan. Hindi. It is full. Ito'y overflowing sa atin. Kaya, tignan nyo po, no? Yung pamumuhay ng may kabanalan ay nagbibigay ng tunay na kagalakan sa ating puso. Yung pinili natin. Tapos, dinagdagan pa niya. Yung kanina, John chapter 15. Tapos, 16:24, inulot niya naman niya dito. Napakaganda po ng sinabi niya. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. So ngayon, tinuturuan niya ang mga alagad. Hanggang ngayon, sabi niya, hindi niyo pa ginagawa ito. Pero ganito ang inyong gawin. Ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad, na siya rin naman hanggang ngayon na binabasa natin, ay epektibo pa ito. Kaya sabi dito, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. So, ito po'y napakagandang encouragement sa atin. Ini-encourage tayo ng Panginoon, pinalalakas niya ang ating loob.
Sabi niya, di pa kayo humihingi sa aking pangalan. Kaya nga lahat ng bagay na ating hinihingi sa Diyos ay lagi sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi natin kinalilimutan yon. Kasi sabi niya, excuse me po, humingi kayo at kayo tatanggap. Hallelujah! Upang malubos ang inyong kagalakan. Ang ating Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon sa Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, gusto niya malubos ang ating kagalakan. So one of the secret is to remain in the Lord and His love remain in us, and then He will give us joy. And in this joy, sabi niya, pag humingi kayo, di ba kapag may hiningi ka at tumanggap ka, ang saya-saya mo, di ba? Yun ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Humingi tayo sa pangalan niya, at sabi niya, tatanggap tayo. Praise the Lord. Upang malubos ang inyong kagalakan. Wow. Gustong-gusto ng Panginoon na iparanas sa atin ang tunay na kagalakan. And when He answers our prayers, it brings joy sa atin, di ba? Isang malaking kagalakan na tayo tinugon ng ating Panginoon. Hallelujah. Isa pa, John 17, verse 13. Lahat po ng mga talatang ito ay nagpapahayag ng kagalakan sa pamumuhay ng may kabanalan. John 17, verse 13. Dito pa rin sa Juan. John chapter 17, verse 13. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Jesus is praying. Ito yung prayer ni Lord, ng ating Panginoon Kristo sa ating Amang Diyos. John chapter 17 is the prayer of Jesus towards the Father in behalf of the apostles. Ayan, verse 13. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Mapuspos! Napakaganda po ng mga talatang malubos, mapuspos. Yan po ang buhay ng isang tunay na mananampalatayang sumusunod sa Panginoon. Malulubos, umaapaw ang binibigay niyang kagalakan. The love of God, mararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos, at yan din ang nagiging dahilan bakit iniibig natin ating kapwa because of the love of God. And then He gives us joy, overflowing joy. Diba? Madalas po ang sinasabi nila, joy, J-O-Y, Jesus, others, and yourself. Tama? Tama ba? Jesus, others, and yourself. Joy. Una ang Panginoong Kristo, yung ibang tao, at yung sarili mo ang pangatlo. Kaya nga, dito pa lamang sa mga talatang ito, ay magkakaugma ang mga talatang ito na nagsasabing ang kagalakan ay nanggagaling sa Diyos. Hindi po happiness. Yung happy. Yung happy ay conforme sa mga sitwasyon. But joy is constant. Hindi nawawala. Araw o gabi, meron o wala. Merong pagsubok o wala. Kahit na anong sitwasyon, it is not going away. It's always there. Kaya nga, di ba, even in the book of Nehemiah, sabi doon, the joy of the Lord is my strength. Ang kagalakan ng Panginoon, ang aking kalakasan. Lumalakas ang loob, lumalakas ang mga bagay na kahit na ang mga sitwasyon ay kakaiba. We would learn how to live with joy in the Lord. Yan. Tingnan nyo po. Let's go to the next verse. Luke chapter 18. Dito naman sa Lucas, 18 kabanata, talatang 20. Luke chapter 18, verse 29 and 30. Luke chapter 18, verses 29 and 30. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Let's read it. At sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito, walang taong nag-iwan ng tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang o mga anak dahil sa paghahari ng Diyos na di tatanggap ng makapupong higit sa panahong ito
at ng buhay na walang hanggan sa panahong darating. It means, sobra-sobra ang ibinibigay ng Panginoon sa atin. Na kapag inuna natin siya at iniwan natin ang lahat ng bagay, ibig sabihin, hindi na yun ang ating concentration. Our focus, just like yung pangangaral ng Sunday, our focus is in the Lord Jesus Christ and His will to be done in our lives. Nakatingin tayo, we want to see the Lord Jesus. Kaya nga, in-explain din yun ng mabuti ni Pastor Sam, na fix, titignan, at saka yung isang word, at saka yung isang meaning ng fix, ay ayusin ng Panginoon para hindi malabo ang ating paningin patungkol sa Diyos. Maging malinaw ang ating paningin patungkol sa Diyos at laging nakatuon sa Kanya ang ating mga mata. Sapagkat pag nagtuturo ang Panginoon sa pamamagitan lang ng mata, He will look at you. Kaya kailangan lagi mo siyang tinitingnan para hindi ka maliligaw. Kaya sabi niya, kapag pinili natin na sundin ang kalooban niya, go all the way for the Lord. Ang sabi sa atin, higit pa, makapupong higit sa panahong ito at sa buhay na walang hanggan ang tatanggap ng mga biyaya at pagpapala ng Diyos. Pinakahigit ang ating Panginoon. He's number one in our life. Diba? Sa bawat buhay natin in our lives, He's number one. Ayan. Ngayon, kasi dito sa mundo, kapag may mga bagay kang naririnig o mga bagay na may ginagawa, lagi mong tinitignan yung pakinabang, di ba? Ano ang pakinabang kung ako ay gagawa ng ganito o gagawa ng ganyan? Pero sa isang mananampalataya, hindi yung pakinabang ang lagi nating tinitingnan. Ang ating tinitingnan ay ang ating Panginoong Kristo. He promised us all things. Una, ang personal nating relasyon sa Kanya. Hindi pwedeng bayaran yan ng pera. Personal relationship with the Lord is a one-on-one relationship. Bawat isa sa atin has to. Kailangan na personal tayong lumapit sa Diyos. Magbalik loob sa Diyos. Yan ang importante sa Panginoon. To be reconciled back to God through the Lord Jesus Christ sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Kaya nga, all the benefits of heaven ay ibinibigay ng Diyos sa atin. Pero hindi tayo nag-iisip lang ng sasabihin natin, ano ba ang pakinabang ko kung ako ay merong ganito sa Diyos, yung ganon. Sobra-sobrang pakinabang ang ibinibigay ng Panginoon. Ang lagi nating tatandaan, ang lahat ng bagay ay sa paglilingkod natin sa Kanya. Isa pong bagay yan is the word worship. Diba? Yung pagsamba. Yun pong original meaning ng worship ay lahat-lahat na ay kasama sa worship. Ano yon? Your work, your worship, your service. Ang iyong trabaho, kahit anong iyong ginagawa, it's still worship. And then worship is worship na talagang ikaw'y sumasamba sa Diyos at ipinapahayag mo sa bibig. At pagkatapos nun, ay isa pa yung paglilingkod is still worship. Hallelujah. Kaya nga ang ating buong buhay, when it is dedicated to the Lord, we are worshiping God all the time. Hindi lang dun sa mga awit, kundi ang buhay natin, anong gawain natin, gawain bahay, gawain sa labas, kahit saan, that is still worship. And then when we worship with our words in our tongue to declare the glory of God, that is worship. And then when we serve, pag naglilingkod, it is still worship. So worship encapsulates ang lahat ng buhay natin. Ha. Teka lang, baka mapasubo ako, makapangaral pa ako. Nabanggit ko lang po yun. Because it is important and necessary sa atin that the joy of the Lord be our strength. Ang pakinabang na binibigay ng Diyos ay hindi makamundong kapakinabangan. It is a holy, divine, and it comes from God Himself. Alam niyo po, hindi yan maibibigay ng pera.
Hindi may bibigay ng pera ang kagalakan. The love of God, ang kagalakan, ang kapayapaan, hindi na ibibigay yan ng mundo. It cannot be bought. It is given. Ito'y binibigay ng Diyos. Doon sa mga totoo na sumusunod sa Kanya. Hindi tayo malulugmok sa anumang mga pagsubok sa ating buhay. Because the love of God and the joy of the Lord and the peace of God lifts us up. Itinataas tayong muli. Though we walk through, sabi, we walk through, dumadaan lang tayo. Hindi tayo nananatili sa isang bagay. So, ang pamumuhay ng isang mananampalataya is very colorful. Makulay ang buhay sa ating Panginoong Diyos. It's like a rainbow. God is a God of colors. God is a God of experience. Isang karanasan ang Panginoon. And God is so good. Ika nga, sobra-sobra. Sometimes we don't have enough words to say it. Kaya nga, tignan nyo po. Psalm 16 verse 11. Awit, 16 na bahagi. Awit 16 verse 11. Napakaganda po ng talatang ito. Awit 16 verse 11. Ito po. Ito yung sikreto kung papaano mapapanatili ang isang masayang kaisipan. Masayang kaisipan. Kahit sa pag-iisip mo, masaya ka. Hindi lang sa pandama mo, pati na sa isip. Ano yon? Ano sabi ng Panginoon? Awit 16 verse 11. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y magdudulot ng ligayang walang hanggan. Hallelujah. So it means, sa piling ng ating Diyos, madarama natin ang lubos na kagalakan. Kaya nga po, hindi natin ipagpapalit sa mga bagay dito sa mundo o sa mga ino-offer sa atin ng mundong ito. We cannot exchange it. Naranasan na natin, naadama na natin, naipamumuhay na natin, we don't want to go back to the dark world. We want to belong to the light. God is light, and in Him, there is no darkness at all. Hallelujah. Kaya ito, tingnan nyo, pati ng ating kaisipan, mababalot ito ng lubos na kagalakan. Kaya napakarami pong mga bagay na ang dami-dami nating ipagpapasalamat sa Diyos. Hindi nabibili ng pera, hindi natutumbasan ng pera, sapagkat ang ibinibigay niya ay libre lang sa mga taong sumasang-ayon, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya araw-araw sinasabi natin, Panginoon, ang kalooban mo ang mapangyari sa amin. Let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. Pati na sa bawat buhay natin. Not only in evangelism, everything that we do, paggising pa natin sa umaga, we already dedicate our lives to the Lord. In worship, our work, our worship, our service, still worship. Lahat ng yan. Kaya we don't only worship in the church. We don't only worship when we hear the music. We worship in everything that we do. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Panginoon. Kaya, mapapanatili ang masayang kaisipan sa piling ng Diyos. Sa piling ng Diyos. Only in the Lord. Mapapanatili. Hallelujah. Ano pa po? Tingnan natin yung Philippians chapter 3, verse 4. Philippians chapter 3, verse 4. Mas tingnan po natin sa book of Philippians, Philippians chapter 3, verse 4. Sinasabi po sa atin doon, Philippians 3:4, kung sabagay, mayroon akong sapat na dahilan upang manghawak sa mga panlabas na tuntunin, kung iniisip ni naman na may katwiran siyang magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. Ito po ang sinasabi ng ang
ni Apostol Pablo sa mga taong tumutuligsa sa kanya at nagsasabi sa kanya ng iba't ibang bagay. Tuloy natin, let's read from verse 4 to 14. Sabi niya, tinuli ako sa ikawalong araw mula nang ako'y isilang, ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y Pariseo, at sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang mapipintas sa akin. Ngunit, dahil kay Kristo ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay na ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko na hangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos, batay sa pananampalataya. Ang Diyos, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli, makihati sa Kanyang mga hirap at matulad sa Kanya, pati sa Kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. So ito po'y isang patotoo. Ito ay patotoo ni Apostol Pablo. Basahin niyo pong uli, Philippians chapter 3, 4 to 14. Sabi niya, kung pagsunod sa batas, sa the Torah, tinatawag nila, the first 5 books, Pentateuch, yung mga turo ng Biblia sa Lumang Tipan, sinasabi ni Pablo, kung pagbabatayin yan, perfect siya, perfect ang score niya, ika nga. Pero, nung nakilala niya ang Panginoon Kristo, ibinilang na niyang basura ang lahat ng kanyang mga ginawa, alam lahat, ipinagpalit niyang lahat yan kay Kristo Jesus. Sabi niya, mas maganda, mas pinakamaganda ang aking pinili, ang makilala ko ang Panginoon Kristo at makihati ako sa lahat. Napakaganda po ng sabi niya. Basahin natin uli, Philippians chapter 3 verse 10. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli, makihati sa Kanyang hirap at matulad sa Kanya, pati sa Kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Wow! What a testimony! Ito po ay mga tao na makikita natin, nababasa natin sa Biblia. Pero syempre, katulad nga rin ng ating narinig sa pangangaral, hindi natin pinararangalan ang mga taong iyon. Ang pinararangalan natin ang naging source ng kanilang pagiging ganoon. Ito ang sikreto noon ay ang Panginoong Kristo. We focus on the Lord Jesus Christ and not on people. Because even si Paul also makes mistakes. Ang sinasabi niya, yung pagtupad sa batas to the letter, ginagawa niya yon. Pero the heart of it, yung puso nun, has to be clean. Maging malinis ang puso. Maging karapat-dapat sa Diyos. It is not our works that guarantees our salvation. Salvation is by grace through faith. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsampalataya at sa biyaya ng Diyos. For by grace are we saved through faith, and it is not our works, lest any man should boast. Yun po ang sinasabi sa atin. So the concentration, the focus is on the Lord Jesus Christ. His word, His example, siya ang ating sinusundan. Siya ang ating mabuting halimbawa. We don't live for any person. We live for the Lord Jesus Christ. Hindi tayo nabubuhay para sa tao. Nabubuhay tayo
para sa Diyos na lumalang sa atin at nagbigay ng kanyang buhay sa atin. If our life is focused on the Lord and fixed on Him, and our eyes can see His goodness, His kindness, bakit nga ba hindi natin mararanasan ang lubos na pag-ibig ng Diyos, lubos na kagalakan, lubos na kapayapaan? Lahat ay lubos. It is more than we can ever ask for or imagine. Kaya nga, yung sabi doon sa Ephesians chapter 3 verse 20, lagi ko pong binabanggit yun, pero basahin natin sa Tagalog. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Itong sinasabi ng Panginoon sa atin, and I leave this to you, and let's pray. Let's come to the Lord in prayer. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Paulit-ulit kaming magpapasalamat ng lubos-lubos sapagkat ikaw man kung magbigay ay lubos-lubos, overflowing. Kaya salamat, Lord, for the joy of living in holiness, in following your direction, in living within your will. And thank you, Lord, for the purpose, ang hangarin mo sa bawat buhay namin, to be the best version of ourselves before you, Lord, sa iyong harapan. Pinupuri ka namin, pinararangalan, pinasasalamatan, now and forevermore, in the name of the Lord Jesus Christ, by the power of thine Holy Spirit, we pray. Amen and amen. Receive the fullest joy of the Lord in your lives. Let your life overflow with knowing who the Lord is through Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit. Receive the fullness of His love, the fullness of His peace, the fullness, whatever you need, fullness of health, lahat ng yan binibigay ng Panginoon. Let us decree it and declare it for ourselves and our families and our loved ones. The joy of living in righteousness and holiness before the Lord. In Jesus' precious name, in the most precious name of Jesus Christ, the Son of the living God, our Savior, our Lord, our Redeemer, our Advocate, our Intercessor, our everything, by the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah. Yes, forever grateful to our Lord Jesus Christ. God bless po sa inyong lahat. Thank you sa nandiyan, Sister Annalyn de Leon Balyares, ayan, Sister Evelyn Oblea, Sister Irene Javier Bautista, ayan, Sister Tess Yusi, Sister Riza Gamulo, Sister Corazon Carillon, ayan, Sister Mariat Carlos, Brother Edgardo de Guzman Carlos, Sister Edwina Katap Manikag, salamat, Sister Rosalinda Domingo, ayan, salamat sa inyong lahat dyan. Thank you so much for joining the live teaching. Thank you. Kanina nandyan din si Sister Rose Dizon. Ayan. Sister Edwina Katap Manikag. Okay. God bless everyone. Live to the fullest every day in Christ Jesus. Ganun din, Sister Jeneline Carlos Yusi and all those who were there and everyone else. Bye for now. See you tomorrow. Be excited to know the Lord and experience what He promised us. Hallelujah. His promises are always yes and amen. God bless po.